Oh, I will serve the Lord. As for me and my house, I will serve the Lord. Hallelujah, hallelujah. So, sabi niya kung anong bulay, horses have blinders. Kasi pa kayo mga kabayo, dito sa mga sahero. Ato naman pa sino ka ng mga tatanilya? Tawag sila mga blinders. Blinders ang tawag ng blinders. Why? That is to keep them away from, distraction. Mag-distract yung makuha ka ng attention. Dili sila magkakita sa kilid-kilid. Ang ilang makita ang ginagpuso na. Doon na mga dagpong sa kinanda. Okay lang. Straight lang sila. Minaw lang sila sa mandok sa ilang zero. Blinders. Para dili sila basta magpanik. Kung sa'y naibutang na sila kilid mga kaigsunan. The same way with our service with God. We need some blinders. Tunay daghang kay style ang kaaway mga kaigsunan. Gusto ko ako na itong attention sa kilid. Pero kung doon tayo blinders na ang service sa iyo. Hallelujah. Na ang obedience to the word of God. Hallelujah. Na ang pagsunod sa bukod sa Diyos. Hallelujah. We cannot be easily diverted to the ways of the enemy. Come on, clap your hands and give us praise. In the Lord. Hallelujah. Without vision, people perish. And so vision is like fire. Wala na siya kalayo. Nga magatulak ka na ito, mga kaigsunan. O, di ba ko sigay? Kung sa kalayo na. Fire, we know the law. The energy, mga kaigsunan. Fire na. Kung doon na tayo, mga bugnaw, kung doon na tayo air condition, isang bugnaw na, it is powered by fire. I don't know here in Dumaguete, sa Cebu, doon na sila itawag na coal, ang source at ilang power, mga kaigsunan. Upan doon ay power plant, upan tubig, Maria Cristina Falls. Although di na fire, pero pag abot na sa turbine, patuyutan ang turbine, mga kaigsunan, ang turbine niya, doon ay mga electricity, it will produce plus and minus. Mag-produce ang kuryente, mga kaigsunan, fire. Dahil mga balay na nasunog doon sa kuryente, why? Because there's fire in electricity. It moves objects. It moves us also. So, kanina mga kaigsunan ko, doon ay kalayo sa atong mga kusina. Dahil mo medyo na-strain ang atong mga atong gusto tungkol sa fire. It moves objects. The same with vision. Vision is like fire. Mailhan yun na ito ng mga kaigsunan na doon ay vision sa pagpangalagay sa Ginoo. On fire. Hallelujah. Pero abin niyo kung magkahinig patay ang kalayo. Apekto ko na, makita ko na sa atong pagpangalagay sa Ginoo. Muna ang iyon sa Biblia, the fire from the altar shall not go out. It must be kept burning. Ang buhat, you know what? It is the Lord who gives the fire, but it is our job to keep the fire burning. Are you hearing me? It's God's job to keep the fire, but it is our job to keep the fire burning. Ano ba? Kung kaya ang palayo dito sa altaran, sa tabernakulo, mga kaigsunan, ang sumo sa Ginoo, dili kinahanglan mamatay ang kalayo nga tuwa sa altaran. So ang buhaton sa mga sacerdote, this priest, every morning and evening, every day, pag buntag sa'yo mga kaigsunan ko, mangita sila o mga sugnod, kung ilang pagkasugnuran ang maong kalayo. They will put some wood in the fire. That is to keep the fire burning. Not the same way with us. We need to gather some wood.
Huwag mga kahoy, mga sugnot, mga panggatong mga kaigsunan. We have to cast some wood to the fire. Ang Diyos na nabutan ka nato, kalayo sa atong mga kasing-kasing ang Espiritu sa Diyos. But we have to gather some wood. Ang mga bulahaton na sama ni ini, mula tayo nagsuglod mga kaigsunan. Christians are like coals of fire. Diba? Kung yung uling, ano na makita ang mga uling, kung nagtipok-tipok ng mga kaigsunan, nagtapok na. Ato na makita na, di na basta-basta mamatay. Pero kung sila'y na, di ka sa gagalayo mga uling niya, di mo nang ibulang na isa. Mapansin na ito makaigsunan ko. Ang unang mamatay ka doon na kinusara. Why? He is separated from the fellowship. The same way, fellowship is like we are getting fire from our fellow brothers, from our sisters. Hallelujah. We join, hallelujah, getting some fire from God. Hallelujah. Nabinat ang buwali sa itong pastor mga kaigsunan ko. He is like, muna siya nagkikamit sa Ginoo mga kaigsunan. Ginagamit siya sa atong buhay ng Diyos. Aron ang kalayo sa Espiritu, dili mamatay sa atong mga kasing-kasing. Hallelujah. The same way, when there is fire in our heart, vision is clear. Nanago ang tanan. Ang uban, tago na. Sila nagkaadlaw, nagkasinggit, mga kaigsunan ko, si Gulayat. Send a man. Send a man. If I defeat him, your country will be a slave to us. But if I will be defeated, the whole Philistines will be slaves for you. Send a man. Padala mo ang kusaka. Manggugubat. Amen. Ayun na silang hari, tago kami. That's the word, that's the Bible. We're hiding themselves. Why? Because of poor vision. Ang ilang nakita ang higante. Huwag nila makita ang Diyos na ilang pangalagaran. As the big person, may pamangkisan. So may nakita mo? Doon na nagsisingit niya. Oh, samay. Now, maybe doon na. But that's the result of that. Ingon si David, anong nahadlok man mo ni anak, walay tulik. That's the word. Excuse me, but that's the word. Something spiritual that David is trying to remind. Are you so afraid of that uncircumcised? Why are you so afraid of that uncircumcised? Doon ay gustong ipaabot si David sa inahatanan. Why David mentioned that? Why? Because circumcision is a sign of covenant from God to Abraham. David is trying to remind them, remember, one day our God made a covenant with our father Abraham. These people have no covenant with God. That's the word. Muna gustong ipaabot ni David sa ilahang tanan mga kaigsunan mo. Nakalimtan nila ako sa nila nakalaw. Natipagtipan ng Diyos sa kanila.